Meron po yata kayong panukala na magkaroon ng pensyon ng mga OFWs. Oo, Paano po ito paring isasagawa? George, kasi nakikita natin, marami tayong nakikita. Mga ka-OFW sa mga sulok ng mundo, magandang balita ito para sa atin. Representative Erwin Tulfo ay maghahain ng panukala para sa OFW Pension Fund. Para layunin ang mga Pilipino ay pagtanda o pag-uwi, pag nagpurgod na sa Pilipinas ay mayroon matatanggap na pension galing sa gobyerno. Now of course, ni OFW ay mayroon din tayong share na ang pagkasabi niya ay example natin ni isang OFW maghuhulog ng 500 pesos, ito ay pwedeng madoble. So 500 ni OFW plus tatapatan ng ating gobyerno ay magiging 1,000. At sinabi din niya na magiging triple. Kapag maghulog ka ng 500, pwedeng magiging 1,500 at ito ay ipapasok sa OFW Pension Fund. So, ito yung mechanism na balak ni Representative Erwin Tulfo na isulong. At sana ito ay mangyari. Hindi lang pang political kasi alam naman natin na parating ang butuhan. Kaya sana itong panukala na to ay maipasa at mangyayari. Dahil makikinabang naman lahat to ang mga OFW na katulad ko, lalo na sa mga laylayan, katulad ko, mga minimum wage saan man sulok ng mundo, ay ito yung target nila, yung mga mabababang sweldo. Of course, hindi, ito naman ay pangkalahatan. Ang sabi nga ni Erwin Tulfo ay ang hirap mag-ipon yung mga mabababa ang sweldo. So, at of course, mayroon tayong ipapakita na interview ni Representative Erwin Tulfo sa DCMA Radio TV. Pakinggan natin at huwag kalimutan mag-comment sa baba kung ano man yung nararamdaman. Sana ay maging totoo. Comment sa baba. At bago natin pagpatuloy, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Pasupport naman ang channel ko. Like, share, and subscribe. Pakipindot na rin yung notification bell para update kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. Here we go. Panoorin natin ang video na to. Meron po yata kayong panukala na magkaroon ng pensyon ng mga OFWs. Oo, Paano po ito paring isasagawa? George, kasi nakikita natin, marami tayong nakikita, lalo sa aking opisina, na pumupunta mga medyo maedad na, mga senior na OFW. Ay yan lagi ang problema, na pag nagtanda sila, pag nagretiro at nanirahan na rito, ay walang naisubi, walang naitabi dahil yung kanilang mga kinikita nung bata-bata pa sila ay napupunta lang sa pagpapaaral ng kanilang mga anak, pagpapatayo ng bahay, kaya hindi nakakaipon. Kadalasan ang may problema na ganito, paring George, ay yung mga domestic helper, mga laborer, mga driver o hardinero sa ibang bansa, o maski mga seaman, paring George, yung mga ordinary seaman, yung able-bodied seaman kung tawagin, yung mga taga-map sa barko, mga taga-pintura ng barko. Walang naiipon yung paring George kasi hindi naman kasi ganong kalaki ang kanilang sweldo, unlike pag mga official at mga professional like doctors, nurses, mga kapitan ng barko, mga chief engineer ng barko. Pero yung mga ordinaryong manggagawa doon ay walang naiipon, paring Diyos. Kaya naisip natin na ano kaya magkaroon ng pension fund. Pero gobyerno ang hahawak, magko-contribute sila at pagkatapos tatapatan, parang SS, pero ito lang, doble ang ibibigay ng gobyerno. Bukod pa ito sa Social Security, depende din sa kung magkano ihuhulog niya buwan-buwan sa kanyang pension fund na doble ang hulog naman ng gobyerno. Paano po ito? Sinong naiisip ninyong humawak ng pondong ito kung hiwalay ito sa SSS?
Siguro, paring George, ang hahawak dyan usually ang Department of Migrant Workers na siguro pag nagretiro Mhm. sila, isang bureau nila dyan, magtatatag na isang bureau para humawak dyan yung mga para sa overseas Filipino workers natin na magre-retire na, paring George. Mhm. Kasi talagang kawawa eh. Mhm. Tama. May pera sila ngayon pero napupunta lang mga sweldo eh. Magkano ba mga sweldo ng mga yan? Tanungin mo yung DH. May Mhm. mga nakausap ako, nagtatrabaho siya DH sa Hong Kong. Sa sahod 30, 50,000. Eh ano ba naman Mhm. 30 to 50,000 ngayon parin Diyos tapos tatlo, apat na anak. Paano ka nga makakapag-ipon yan? Tapos bibili pa ng maliit na bahay para Mhm. ika nga dahil pag-retiro niya naisip niya pero towards the end aasa siya sa SSS hindi naman sapat paring George. Mm. At masakit pa doon, yung mga maaaring yung mga anak na pinag-aral, itatakwil pa sila pagdating ng panahon na hindi na sila nakakaano. Yun ang masakit doon. Madalas na pupunta sa opisina ko at ang hinaing paring George, pinaaral tapos hindi naman nakapagtapos dahil lang tingin ng bata OFW ang aking ina, may pera lagi. Or ang aking ama ay yung pala hindi lang naisip na tatanda din at saka may mga retirement din paring Mm. George, yung mga Tama. kababayan natin. So, ano naisip natin na bilang tawag natin mga bagong bayani, mga heroes, bakit hindi natin gawan sila ng itrato na para mga bayani Mm. nga talaga pag nagretiro sila. Walang pinag-iba pa rin dyan sa police, Mm. military. May pensyon, di ba? Pero naglalagay sila. So, bakit hindi natin gawin din sa mga ito? Dahil, mantakin mo, Mm. ang military police, sa kanila, para masiguro ang kapayapaan, katahimikan sa ating bansa. Ito namang mga bayani na ito, iba, na binibit-bit yung ating ekonomiya. Alisin mo lahat ng mga yan, paring George. Bagsak ang Mm. ekonomiya natin. Kaya lumulutang pa ang ekonomiya natin because of the OFWs, paring George. Tama nga, biro mo 38 billion plus ang dollars na ang nai-contribute ng mga OFWs pero yung kanilang protection, social protection wala pala. Paano ang naisip ninyong pamamaraan sa contribution nito? Gaano kalaki ang porsyento na ibibigay ng OFWs at Volun- well, sabihin na natin depende rin 'yan at hindi yan across all sector. Hindi pa rin, George. Voluntary yan. I mean, siguro Voluntary. uumpisahan yan sa mga embahada natin. Doon sila maghuhulog. Pagkatapos pa rin, George, ay Mm. tatapatan ng gobyerno dodoble. For example, ang hulog niya talaga buwan-buwan ay maghuhulog siya ng 100 o siguro man Mm. 500 dahil medyo malaki-laki naman kita niya. Tatapatan ng gobyerno yon, paring George. Siguro Mm. maghuhulog ang gobyerno ng 1,000. Or kung gusto niya ng 1,000, tatapat na ng gobyerno yun na 2,000 ang itatapat para Mm. buwan-buwan yun, paring George, hanggang sa siya ay Mm. magretiro. So, may makukuha siya. Tapos yung mga hinuhulog na yun, paring George, pwedeng i-invest yun para ika nga, kumita naman lumaki. Kasi hindi naman po pwede nakalagay lang yan dyan. Tulad ng SSS, ini-invest naman yan at GSIS ng gobyerno Mm. para lumaki na lumaki at kumikita, paring George. Mga ka-OFW, anong masasabi niyo tungkol dito sa panukala ni Representative Erwin Tulfo? Tulad ng sabi ko, sana hindi lang ito ay political kasi malapit na talaga ang eleksyon na pagpapabango para sa atin na OFW. Sana ay ito ay maisa sa katuparan. Kasi ang problema din dito ay nangangailangan din ng malaking pondo. So isipin nyo, ilang milyon tayo na OFW sa mang sulok ng mundo. So talagang kailangan ng malaking pondo to. Pero kung natuloy ito, maraming magbibenepisyo nito. Kasi lahat naman ng OFW, pag tumanda, gusto natin, pag uwi natin sa Pilipinas, ay mapaganda naman yung buhay natin, yung kapalit ng paghihirap natin dito sa ibang bansa. Kasi hindi naman natin pagkakaila. Tulad nga ng sabi niya, yung maliit ang sweldo ay ang hirap mag-ipon. Kung ikumpira mo sa mga professionals. So, sana lang may isa pa tuparan itong balak na hiyain batas at maging ni representative Erwin Tulfo, at sana ito ay maisa batas para sa ganon maraming katulad kong OFW ang makikinabang. So sana lang maisa patuparan to.
At maraming salamat sa iyong pagsama. Ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Pa-support naman ang channel ko. Like, share, and subscribe. At kita-kits sa mga susunod kong videos. Have a nice and great day to all of you.